Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Isa sa pinakasasabik na pangyayari sa buhay ng bagong mag-asawa ay ang kanilang unang gabi o tinatawag na honeymoon. Ito kasi ang unang gabi na opisyal ng mag-asawa ang dalawang tao. Sa Amerika, imbis na kasiyahan ang maranasan ng isang misis sa kanyang honeymoon, iyon na pala ang kanyang huling gabi sa mundong ibabaw. Dahil siya ay pinatay mismo ng kanyang asawa sa araw mismo ng kanyang honeymoon. Ang babae sa ating kwento ngayon ay kinilalang si Christy Chen Dawson, 36 years old. Si Christy ay nag-iisang anak lamang ng kanyang pamilya at sila ay mula China. Pero ang kanyang mga magulang ay nagpunta na sa Amerika at doon na nanirahan. Isa sa madalas gawin ni Christy ay ang mamasyal sa iba't ibang lugar kasama ang kanyang nanay. Ang mga magagandang lugar na napupuntahan ni Christy ay pinupost niya sa kanyang social media account. Mabait, masayahin at matulungin. Ganyan ilarawan si Christy ng kanyang mga kapamilya at kaibigan. Sa Amerika na lumaki at nag-aral si Christy. Matapos niyang makagraduate, siya ay naging isang pastry chef. Masaya naman siya sa kanyang pagbe-bake ng iba't ibang pagkain. At nagkaroon nga siya ng isang matagumpay na bake shop. Subalit pakiramdam niya may kulang sa kanyang buhay at may gusto pa siyang mga gawin. Kaya naman iniwan niya ang kanyang pagbe-bake. At kalaunan muling nag-aral si Christy at kumuha ng kursong pharmacy at habang siya ay nag-aaral ay nabigyan pa nga siya ng parangal na Excellence in Clinical Communication Award. July 2021 nang siya ay nakapagtapos ng pag-aaral at naging isang ganap na pharmacist. At kalaunan nga ay natanggap siya bilang pharmacist sa Klug Supermarket sa Memphis. November 2021 nang nakilala ni Christy ang isang lalaki. Ang lalaki na ito ay si Bradley Robert Dawson, 40 years old. Nagtatrabaho si Robert sa IT department ng Youth Villages, isang non-profit organization para sa mga kabataan. Si Robert at Christy ay nagkakilala sa isang bachelorette party ng kanilang mga mutual friends. Naging malapit si Robert at Christy sa isa't isa dahil pareho nilang hilig ang pagtakbo at pagtulong sa charity. At pareho nga ang professional team na kanilang sinusuportahan. Hindi nagtagal sila ay naging magkarelasyon at February 2022 makalipas lamang ang 3 buwan, sila ay ikinasal. Ang kasal ni na Christy at Robert ay simple lamang, ngunit makikita sa mga ngiti ng dalawa ang kanilang kasiyahan. Masasabi nga na perpekto ang kanilang relasyon, pero mayroon palang kulang. Ang dalawa ay hindi agad nakapag-honeymoon dahil busy sila sa kanilang mga trabaho. Kaya naman ilang buwan matapos nilang ikasal, nagdesisyon silang mag-asawa na mag-honeymoon sa Fiji. Kilala ang Fiji Island dahil ito ay isang sikat na destinasyon para sa mga gustong magbakasyon. Ang Fiji ay napapaligiran ng mga white sand beach, malinaw na crystal water, at malalagong tropical na kagubatan. Tinagurian nga ang Fiji na soft coral capital of the world. Nag-book sina Christy at Robert sa Turtle Island, Fuji, isang luxury resort sa Fiji Island. Sa resort nga din ito nag-shooting ang sikat na palabas ng taong 1980 na The Blue Lagoon. Ang resort ay sobrang pribado at mayroon lamang 14 villas kahit na 500 hectares ang laki nito. Ang tangi lang ding nakatira sa isla ay ilang staff ng mga resort. Karaniwang dumadating ang mga bisita sa isla sakay ng seaplane. Ang bawat bilang nga ay may kasamang personal concierge o butler at gourmet meal. Trabaho ng personal concierge na ihanda ang kakainin ng kanilang mga bisita at linisin ang kanilang tinitirhan. Sila nga din ang nag-aayos ng mga aktibidad na gustong subukan ng mga bisita katulad ng snorkeling, diving, horseback riding at iba pa. Bago mag-book, tinatanong din ang mga turista kung magkano ang kanilang budget sa ilang araw nilang bakasyon. At ang pinakamura nga ay 700,000 pesos at ang pinakamahal ay umaabot ng 1.3 million pesos. July 7, 2022 nang dumating ang mag-asawa sa Fiji Island. Sa isang larawan, makikita ang mag-asawa na nag-e-enjoy sa napakagandang dagat. Ngunit ito na pala ang huling larawan ng dalawa na sila ay makikitang masaya. July 9, 2022 ng umaga, napansin ng butler ng mag-asawa na hindi lumabas ang dalawa para kumain ng agahan.
Nagtaka ang butler kaya agad nitong pinuntahan ang bungalow ng mag-asawa. Nang nasa pinto na siya, nakita niya ang karatula at nakasulat dito na "Do not disturb." Kaya naman agad na umalis ang butler. Inisip niya na baka natutulog pa ang mag-asawa o di kaya naman ay ine-enjoy ang kanilang honeymoon. Hanggang sa lumipas na ang ilang oras, hindi pa din nakita sina Chrissy at Robert sa isla para kumain ng tanghalian. At dahil parte na ng trabaho ng mga butler na linisin ang tinitirahan ng kanilang mga bisita, dali-daling pumunta ang butler sa tinitirahan ni na Christy at Robert. Gamit ang kanyang ekstrang susi, binuksan niya ang bungalow ng mag-asawa. Habang naglilinis, may napansin siyang bakas ng dugo sa pader malapit sa banyo. Pagpasok ng lalaki sa loob ng banyo, nakita niya si Christy na duguan sa loob ng banyo. Dali-daling tumakbo ang butler palabas at nagpunta siya sa resepsyon ng kanilang hotel. Agad naman tumawag ng mga pulis ang resort manager. Makalipas ang isang oras, dumating ang mga pulis sa resort. Pagpasok nga nila sa bungalow, natagpuan nila ang labi ni Christy. At kinumpirma nila na binawian na ito ng buhay. Nagtaka naman sila kung nasaan si Robert. Wala kasi ang lalaki sa loob ng bungalow o kalapit na lugar. Ang labi ni Christy ay dinala sa ospital para sumailalim sa autopsy. At hinanap naman ng mga pulis si Robert. Dumaan ang maghapon at gabi, hindi nila nakita si Robert. At sa puntong ito, naniniwala ang mga pulis na may kinalaman si Robert sa pagkamatay ni Christy dahil nga bigla na lamang itong nawala. Wala namang kasing ibang maisip na taong gagawa ng krimen ang mga pulis dahil si Robert lamang ang kasama ni Christy nang ito ay namatay. July 10, bandang 3:00 ng hapon, isang lokal na lalaki ang nakita si Robert sa bayan, ilang metro ang layo sa resort. Nilapitan niya si Robert at kinausap ito. Kapansin-pansin kay Robert na mayroon siyang sugat, pasa sa kamay at paa. Tinanong ng lalaki si Robert kung paano ito nakarating sa bayan. Sumagot naman si Robert at sinabing gumamit siya ng kayak at nagsagwan palayo sa resort. Ayon pa kay Robert, umalis siya ng resort ng July 9 bandang 2:00 ng madaling araw matapos nilang mag-away mag-asawa. Ayon pa kay Robert, nakarating siya sa bayan at nagpaikot-ikot lamang siya doon at hindi alam ang kanyang gagawin. Napansin din nila si Robert na sobrang balisa. Sunod na inalok si Robert ng tubig at pagkain, ngunit siya ay tumanggi. Pero nang binigyan na siya ng tubig ay agad itong ininom ni Robert. Humingi din ng tulong si Robert sa lalaki at sinabing kailangan niya nga tumawag ng mga pulis. Nang mga oras na ito, pinalilibutan na si Robert at ang lalaki ng iba pang mga tao sa isla. Nagpupumilit si Robert na tumawag sila ng mga pulis at sinabi nga sa mga tao na siya ay lasing na lasing. Pagkatapos, paulit-ulit na nga nagsasalita si Robert at sinasabi ang mga katagang, "Nag-away kami, nag-away kami." Pero kapag tinatanong siya tungkol sa kanyang sinasabi, hindi naman niya ikinukwento ang mga ito sa mga tao. Hindi nagtagal, 3 pulis na nga ang dumating sa bayan para dalhin pabalik sa Fuji Resort si Robert. At dahil sa kanyang mga ikinilos, malinaw para sa mga pulis na siya talaga ang pumatay kay Christy. Nang nasa island na muli si Robert, kinasuhan siya ng murder at ikinulong. Kukunin na dapat ng mga pulis ang DNA ni Robert para sa forensic testing pero siya ay tumanggi. Labis namang nagulat ang lahat ng nakakakilala kina Robert at Christy sa nangyari. Ang inaasahan nilang masayang honeymoon ng dalawa ay nauwi nga sa isang krimen. Sa investigasyon ng mga pulis, nakausap nila ang mga tao sa kabilang bayan kung nasaan nila nakita si Robert. Ayon sa mga lokal, nakausap nga nila si Robert pero wala namang itong nabanggit na pinatay niya si Christy. At amoy na amoy nga nila ang alak mula kay Robert. Ayon naman sa abogado ni Robert, hindi mamamatay tao ang kanyang kliyente at hindi daw mapapatunayang guilty si Robert sa kasong murder. Wala umanong ebidensya na magtuturo na may motibo o plinano ni Robert ang pagpatay kay Christy. Dagdag pa ng abogado ni Robert, walang criminal record si Robert noon pa man at malinis ang pagkatao nito. Naniniwala siya na aksidente lamang ang lahat. Ang mga dugo naman sa katawan ni Robert ay napatunayang mga dugo ni Christy. Kaya nga ang tanong ng pamilya at mga kaibigan ng biktima, paano nangyari iyon sa babae kung walang kinalaman si Robert sa pagpatay? Napakasakit para sa mga magulang ni Christy ang nangyari sa nag-iisa nilang anak. Ayon sa mga kaibigan ni Christy, sobrang saya nga nito nang ikasal siya kay Robert. Excited daw umano ang biktima sa bagong yugto ng kanyang buhay at kung paano niya sisimulan ang buhay mag-asawa.
Isa din daw sa inaasam ni Christy ay magkaroon ng sariling anak. Subalit dahil nga sa trahedya, hindi na mangyayari pa iyon. Hindi naman agad nakausap ng mga pulis si Robert ng 4 na araw dahil sa sobrang stress sa nangyari kay Christy. At kalaunan nang okay na nga si Robert dahil sa nangyaring malagim na krimen, siya ay kinausap na ng mga pulis. At dahil nga sa Fiji nangyari ang krimen, ang mga pulis ng Fiji ang may jurisdiksyon sa kaso. Habang gumugulong pa ang investigasyon, lumabas ang mga balita na may una na palang asawa si Robert at kinasal sa isang babae ng September 2019. Ang babae na ito ay si Christine Baker. Nagkakilala si Christine at Robert nang sila ay nag-aaral ng kolehiyo. Ayon kay Christine, sweet at mapagmahal si Robert. Pero minsan may pagkakontrolling daw ito at seloso. Isang beses nga daw tinulak ng malakas ni Robert si Christine nang sila ay nag-away. Ikinasal sina Robert at Christine sa Fiji. Nag-honeymoon nga din ang dalawa kung saan nag-honeymoon din sina Robert at Christy. Pero kalaunan ay naghiwalay din si Robert at Christine at nag-file nga sila ng divorce. At nag-grant nga ang divorce ng January 2022, isang buwan bago ikinasal sina Robert at Christy. Nang nakausap na nga si Robert ng mga pulis, itinanggi niya ang krimen at sinabi niya na siya ay inosente. Yan nga ay pinanindigan niya habang siya ay nakakulong at naghihintay ng kanyang trial. Sinabi din niya na aksidente lamang ang nangyari sa kanyang asawa. July 26 ang unang trial ni Robert para sa kanyang piyansa, pero hindi siya pinayagang magpiyansa at nanatili nga siya sa kulungan. Hindi nag-plead ng not guilty o guilty si Robert, pero katanungan nga ng lahat, ano ang totoong nangyari ng gabi ng krimen sa pagitan ni Christy at Robert? Ayon sa mga detalye ng kaso, July 8 ng gabi dumalo sina Christy at Robert sa Family Fun Night, isang event na ginawa ng resort. Ayon sa mga witness, matapos ang event, nag-inuman ang mag-asawa sa isang bar ng resort. Tuloy-tuloy ang kanilang inuman kaya masasabi na lasing ang mag-asawa. Nung una, masaya ang kanilang party, pero kalaunan naging mainit ang sitwasyon sa pagitan ni Robert at Christy nang nakipagsayawan umano si Robert sa isang babae. Sinabi ng isang witness na hindi maganda tingnan ang pagsasayawan ni Robert at ng nasabing babae. Maya-maya pa ay bigla na nga lang nagalit si Christy kay Robert dahil sa ginawa nito. At dahil lasing na si Christy, inaway niya si Robert at umalis na ang mag-asawa sa bar. Sunod nagpunta ang dalawa sa beach. At sa beach nga din narinig ng ibang witness ang mag-asawa na nag-aaway pa din. At makalipas ang ilang minuto umuwi na sina Christy at Robert sa inuupahan nilang bungalow. Ayon sa ibang guests, sa katabing bungalow ni Christy at Robert, narinig nila ang boses ng mga taong nagtatalo. Pagkatapos narinig naman nila ang malakas na sigaw at sunod ay matinding katahimikan. At kinabukasan nga nakita na lamang ang labi ni Christy na wala ng buhay. Ang labi niya nga ay nakita sa maliit na espasyo sa pagitan ng pader at inodoro. Lumalabas sa autopsy na maraming tinamong pinsala si Christy mula sa matigas na bagay. Nakita naman ng mga pulis sa banyo ang takip ng toilet cistern ay basag at sira. Naniniwala ang mga pulis na nilatigo ni Robert kay Christy ang takip na iyon ng ilang beses kaya siya tuluyang namatay. Sa sobrang lalanga ng pinsala ni Christy, kailangan na lamang siyang i-cremate at pagkatapos ay inilipad pabalik sa Amerika ang kanyang mga abo. Ang mga sugat naman umano ni Robert sa kanyang paa ay nakuha daw niya mula sa mga coral nang lumangoy siya papunta sa kabilang bayan. Isang night watch naman ng isla ang nakakita sa lalaki na naglalakad ng 10 oras ng gabi. Pagkatapos ay umuwi nga daw ito sa bungalow. Sa bungalow nga iniwan ni Robert ang kanyang GPS na relo at cellphone. Pero dinala ni Robert ang kanyang wallet at passport. At bandang 3:00 ng madaling araw sinakyan ni Robert ang isang kayak at umalis ng isla. Hindi naman na nakita pa ang kayak na kanyang ginamit at teorya nga ng mga pulis, ito ay nasira kaya kinailangan ng suspect na lumangoy palayo. At August 21, 2022 ang unang trial ni Robert sa korte. Nag-plead ng not guilty si Robert laban sa kasong murder para sa pagpatay niya kay Christy. Inulit ni Robert na aksidente lamang ang pagkamatay ni Christy at hindi niya sinasadya ang mga nangyari. Ayon sa abogado ng pamilya ni Christy, planado talaga ni Robert na makarating sa mainland ng Fuji kung saan siya sasakay ng eroplano para tumakas. Sapagkat, nang tumakas si Robert, dinala lamang niya ang kanyang wallet at passport.
At ang lahat nga ng bagay na makapagtuturo kung nasaan siya ay iniwan ng suspect sa bungalow. Subalit hindi nga nangyari ang kanyang mga plano. Dahil nakita nga siya ng mga lokal ng island. Idiniin naman ng mga abogado ni Robert na umalis ng resort si Robert dahil nagpanik ito at sobrang nabigla sa pagkamatay ng kanyang asawa. Sa sobrang kalasingan nga ng lalaki, naiwan niya ang kanyang mga relo na may GPS at cellphone. Ayon nga sa judge na may hawak ng kaso, naniniwala siya na base sa lahat ng ebidensya, walang ibang pumatay kay Christy kundi ang asawa niyang si Robert. Hindi umano kapani-paniwala ang bersyon ng kwento ni Robert. Ayon pa sa judge, napatunayan nga ng prosecution na nagkasala si Robert sa kasong murder. December 16, 2024 nang napatunayang guilty si Robert sa kasong murder para sa pagpatay niya kay Christy. Ibinalik naman sa kulungan si Robert habang wala pang bumababang trial sa kanya. At February 13, 2025, makalipas lamang ang halos 2 buwan, napatunayang si Robert na guilty at hinatulan ng habang buhay na pagkakakulong. Ayon sa balita, mananatili sa kulungan si Robert ng hindi bababa ng 18 years bago siya makonsider na mabigyan ng parol. Nagsalita naman ang mga magulang ni Christy sa korte. Ayon sa nanay ng biktima, napakasakit para sa isang ina na danasin ang pagkawala ng kanyang nag-iisang anak. Lalo na ang may gawa pa nito ay ang taong nangako kay Christy na siya ay mamahalin at poprotektahan. Hilingan ng nanay ni Christy na ang natitirang oras ng buhay ni Robert ay mapuno ng kalungkutan at paghihirap. Ayon naman sa tatay ng biktima, wala na daw siyang ganang mabuhay araw-araw simula nang mawala ang pinakamamahal niyang nag-iisang anak na si Christy. Kung ikaw ang tatanungin, bakit kaya nagawa ni Robert ang krimen? Ito kaya ay kanyang pinagplanuhan o sadyang o aksidente niya lang napatay ang kanyang asawa? Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!